In this video, tutorial muna tayo about order book. As a trader and investor, we normally use order book. Pero karamihan sa atin, lalo na yung mga nagsisimula pa lang walang idea about order book. So dito sa video, i-discuss natin ang order book, liquidity, and market making na magbibigay sa inyo ng edge on the market kumpara sa ibang mga typical newbie trader na hindi ito alam. This is one of the lesson na nilagay ko sa Beginner's Playbook Trading Course. At yung mga sinabi ko dito is mostly based on experience, especially on market making part. Kasi naging trabaho ko yon before. I will share a bit of market making job para magka-idea kayo na hindi lang tayo nakikipag-trade against with other fellow traders. Hindi lahat ng nakikita natin sa order book ay mga open orders galing sa mga traders. Most of the time, they are from the market maker. Kasi trabaho nila yon ang mag-provide ng liquidity. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin natin yung order book. In any centralized exchange, meron tayong tinatawag na order book. Ito yung area sa platform kung saan makikita natin yung mga orders ng mga buyers and sellers. In this example, Binance ang gagamitin kong exchange at andito yung order book niya. Lahat ng centralized exchange merong order book. Nagkakaiba lang sa interface pero parehas ng functionalities. Itong green side is the buyer side at itong red side naman sa itaas ay ang seller side. So it's a collection of people na gustong magbenta at bumili. At bawat tao may kanya-kanyang preferred price. Ang mga sellers dito sa taas, gusto nilang makabenta ng mahal at yung mga buyers naman dito sa ibaba, gusto nilang makabili ng mura. Parang sa palengke lang din yan, nagbebenta tayo, syempre, hindi tayo magbebenta ng palugi at kailangan natin kumita dito. Ganon din ang perspective ng isang buyer. Kung may gusto tayong bilhin, ang gugustuhin natin ay yung makakamura tayo. The concept is the same in trading. Digital nga lang ito, mas mabilis ang kalakalan kasi maraming participant worldwide. So dito sa account ko, let's say gusto kong bumili ng Litecoin kasi nasa LTC trading pair tayo. At ang market price niya ngayon ay nasa $98. Kung gusto ko bumili ngayon mismo, dahil nagmamadali ako, ito ang gagamitin ko, market. At ma-execute yung trade immediately based on the current market price, which is ito yon. Now, kung gusto ko makamura, babalik ako sa limit order at iseset ko siya sa price level na gusto ko. Sabihin natin $97. Iset lang natin sa 25% yung slider. Kapag kinili ko yung buy long, makakapag-place na ako ng order. Pero hindi mapupunta yon dito sa position kasi mapupunta yon sa open orders. Makikita naman natin yon dito sa buy orders area, nasa ilalim nga lang. Hanapin natin. Ayan, nakikita nyo ba yung kulay yellow dot na yan? Ibig sabihin lang yan, nandyan yung buy order ko. At mananatili ito sa open orders hanggang hindi bumabagsak yung price sa area ng $97. Sa current price kasi, ang mga sellers willing magbenta sa halagang $98 per LTC. Pero dahil sa tingin ko mahal yun, mag-aantay ako na bumagsak yung price at maabot yung open orders ko dito. Ang trade kasi ay magaganap lang kapag nagkasundo sa iisang price ang buyers and sellers. Kung mapapansin nyo, merong 1,000 mahigit na open orders na nag-aantay sa area ng $97 kung saan nakalagay ang open order ko. Nangangahulugan lang yon na maraming buyers ang nag-aantay sa area ng $97. At pwedeng magsilbi yon na support area na kapag umabot dun yung price, mas maraming buyers kaysa sellers dahilan para mag-bounce yung price. It's a supply and demand. Kung sa isang particular na area biglang dagsa ang mga mamimili, then possible kulangin yung mga ibinebenta. Kapag wala nang nagbebenta sa isang particular na area, for example sa $97 price level, then aangat yung mga buyers para bilihin yung mga nagbebenta ng mas mahal sa taas. At yun ang rason kung bakit tumataas ulit ang price. Dahil mas maraming buyers ang willing magbayad ng mas mahal para lang makuha nila yung gusto nila. Now, ang bawat open orders na nakalagay dito, kahit gaano pa kalaki yan,
kahit nasa sell orders man yan or buy orders area ay pwedeng i-cancel anytime. At yung ibang mga whales minamanipulate yan at yon ang tinatawag na spoofing. Now, I will not discuss market manipulation here pero na-discuss ko na yan dito sa channel before. At kung gusto ko i-cancel yung order, anytime pwede kong gawin yon at mawawala na siya dyan. So same idea sa sell area naman. Kung meron akong LTC, dito rin ako makakapaglagay ng limit order sa area na gusto kong ibenta yung coin. So masasabi din natin na ang order book is the area of liquidity. Ang mga open orders for buyers and sellers ang nagsisilbing liquidity sa market at pag-uusapan natin ang liquidity later. Now dito sa area ng order book, ito yung price ng coin. Ang market price nasa gitna at habang tumataas dito sa sell side, tumataas yung price. Kabaliktaran naman ng sa buy side area, habang bumababa yan, bumababa din yung price. Itong size LTC, yan yung column na nag-i-indicate kung gaano kadaming Litecoin ang ibinebenta at gustong bumili. Now, itong SAM LTC naman, maraming hindi nakakaalam nito. Collective total lang yan ng Litecoins na available. Kaya kung mapapansin nyo, yung nasa unahan ng magkabilang side, parehas ng price. At kung i-add natin yan, for example, dito sa sell side area, mag-uumpisa dito sa ibaba, paitaas, nag-a-accumulate yung amount niya. Good to know lang din yan. Now, sabi ko nga kanina, na-execute lang yung trade kapag ang buyers and sellers ay nagkasundo sa parehas na presyo. At dito lumalabas yon sa trades area. At ang buying and selling activity sa order book, ang representation nito sa chart ay itong candlestick. So nasa 1 hour time frame tayo, bawat candle na nakikita natin ay nagre-represent ng buying and selling activity sa loob ng isang oras. At kapag green candle ang nabuo, ang ibig sabihin mas maraming buyers sa oras na yon kesa sellers. Now, kung red candle naman ang nabuo, ang ibig sabihin lang nun ay maraming nagbenta sa loob ng isang oras. And the same explanation in any time frame. Now, kung ang lalabas dito sa chart ay flat line lang kasi hindi gumalaw yung price, it means walang nagkasundo between buyers and sellers. Walang naganap na bentahan. At during buying and selling activity ng mga market participant, hindi lang candlestick ang nabubuo. Kasabay dito nabubuo yung volume. Ito yung calculations kung gaano kalaking amount yung nabili at nabenta in a particular time. Now, let's talk about the liquidity. Ang definition kasi ng liquidity sa financial market ay kung gaano kabilis makabili at makapagbenta ng asset na hindi masyadong naaapektuhan ang price valuation nito. A good example nga dyan ng highly liquid currency ay ang US dollar. Kahit maraming bumibili at nagbebenta nito sa iba't ibang forex exchange, hindi basta-basta naaapektuhan ng halaga nito. Stable lang siya. Sa mundo ng cryptocurrency naman, ang maituturing na highly liquid asset ay si Bitcoin. May mga several important aspect para masabi natin na liquid ang isang asset. Una dyan is yung ease of conversion. Kailangan madali itong ma-convert sa cash or another asset, meaning laging merong buyers and sellers na handang magbenta at bilihin ng isang particular na asset. Pangalawa is market depth. Ito naman yung lalim ng order book. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga open orders sa order book ay maituturing din na liquidity kasi they are collection of orders that willing to buy and sell the asset in a specific price level. Pangatlo, yung spread. Kapag sinabi natin na spread, nagre-refer ito sa agwat ng bid and ask price. Kapag liquid ang asset, mababa lang ang spread. Mababa lang ang price difference between bid and ask price. Kasi nga, laging merong market participant na willing bumili at magbenta anytime. At ang mga liquid asset, normally may mga market maker na tumatrabaho dyan para laging malinis ang order book for traders. So itong si Litecoin ay maituturing din natin na liquid kasi madaling makabili at makapagbenta. Malalim din yung market depth nito dito sa Binance. Punta tayo dito sa buy side. Hanggang $49 price level, merong open order. Sa sell side naman, ganun din, merong handang magbenta ng Litecoin kahit sa $400 price level na. Actually, limited lang yung orders na ipinapakita dito kay Binance. Bawat exchange, magkakaiba ng lalim yan ng order book. At nandito sa Binance yung may pinakamalalim na order book at hindi siya palaging ganyan. Nagbabago-bago yan based on market sentiment. Now, pag-usapan naman natin ang mga entity na bumubuhay sa order book, ang mga market maker. So ang mga market maker, it could be an individual participant or a member firm
of an exchange. Sa kaso ni Binance, meron silang firm na binabayadan para magtrabaho sa kanila as a market maker. Pero yung mga maliliit na centralized exchange, ang nagsisilbi na mga market maker ay ang mga project owner na lang. Especially yung mga bagong project or yung mga crypto project na hindi pa masyadong kilala. Kaya kasi nila i-handle yun sa simula, at pag lumaki na, doon na sila nag-hire ng mga professional market maker. Crucial ang ginagampanan ng mga market maker kasi nagko-contribute din sila sa liquidity at nagsasaayos ng order book para yung spread ng bid and ask ay hindi masyadong malayo. Sinisigurado nila na sa isang particular na trading pair, laging merong available na tokens. So balik tayo sa Binance. Dito sa LTC USDT pair, ang market maker na naka-assign dito ay merong hawak na Litecoin and USDT. Ang trabaho ng market maker ay maglagay ng mga open orders dyan. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon may mga buyers or sellers na maglalagay ng orders dito na ganito sila maglagay sunod-sunod at magkakalapit. Kaya nagiging ganyan ang itsura niyan kasi tinatapalan na yan ng market maker yung mga gap dito. Naging trabaho ko yan dati. So lahat ng pagitan na yan, kailangan ko lagyan at panatiliin na yung trading pair ay hindi lumayo yung spread. So hindi automatic na nagiging mababa ang spread ng trading pair sa order book. May tumatrabaho dyan. It's either a bot na sinet up na ng mga market maker or manual minomonitor. At ang market making, hindi lang sa isang exchange nakafocus yan. Kung saan nakalist ang isang token, lahat yon may VIP access kami sa mga exchange. At kailangan namin panatiliin na hindi nagkakalayo ang price ng token na nakalist sa iba't ibang exchange. So minsan nagtataka kayo kung bakit mas mataas yung price sa Binance tapos sa MEXC mas mababa. Nangyayari yon kasi hindi namin nakokontrol kung sino yung mga bumibili. Lalo na yung mga biglaang malalaking bagsak. So kapag ganon, hahabulin nyo ng market maker para hindi masyadong lumayo yung price ng bawat exchange. At meron ding mga arbitrage trader na tumutulong din dyan. Now, dito sa Binance, magagaling ang mga market maker dito. Mga pro talaga yan. Naghanap ako ng illiquid token pero matataas pa din at naaalagaan. Kaya naghanap ako ng illiquid token sa ibang exchange para maipakita ko sa inyo. So nandito tayo ngayon sa LaToken Exchange. By the way, hindi ko na ito ginagamit. Meron akong konting USDT na natira dito. At yung Bitcoin na nakikita nyo dito, hindi totoo yan. It's a glitch kasi matagal ko nang nilipat yung mga tokens ko dito before. Sa exchange kasi na ito, maraming mga illiquid tokens. Katulad nitong gagamitin natin na example, ang Elephant Money. Mapapansin nyo naman sa price action, flat. Sa loob ng isang oras na trading activity, walang nangyayari. Kasi nasa 1 hour time frame tayo. This is an example of illiquid token. Halos walang trading activity at yung spread napakalaki. Meron itong quadrillion supply, a typical supply sa mga meme coin. Pero ang ginawa ng LaToken, kinompress lang nila kaya ganito siya, 0.25. Pero in reality, it's 0.0000025. Ang USDT balance ko dito is 30 USDT lang. Kinonvert lang nila sa MUSDT kapag nandito tayo sa Elephant Money Token Pair. Kung pupunta tayo sa LTC USDT Pair, makikita natin 30 USDT. Balik tayo sa Elephant Money. Again, wala akong planong bilhin itong token na to. Ginagamit ko lang siya as an example for this demonstration. So dito sa order book, mapapansin nyo yung laki ng spread nito. Market price is 0.25, bid price 0.13, and then 0.25 yung ask price. So ang laki ng spread. Ganito yung mga iiwasan nyo na project at kung mapapansin nyo walang kagalaw-galaw at yung gap nga ang layo. Kung meron itong market maker, hindi siya nagtatrabaho or tulog. Now, ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari kapag bumili tayo at nagbenta sa isang illiquid market. Madali siya i-pump at i-dump. I will use 25% of my balance at bibilihin ko itong nasa unahan. Now, meron na akong Elephant token. Kung ibebenta ko siya, ang pinakamalapit na limit order ay ito, siguradong magdadump ang price niyan. Kasi nga, malayo ang spread. And again, ginagawa ko lang ito for demonstration para magka-idea kayo kung anong nangyayari kapag illiquid ang market. Then ayun, bumagsak yung price. Meron tayong malaking red candle dito. So kapag illiquid ang market, anyone na merong malaking kapital
kayang i-manipulate yung price. Ganun siya. So dito sa example natin, wala talagang trading activity. Kaya kapag may bumili at nagbenta, nakaka-apekto agad yun sa price. At sa susunod nga, na interesado kayo sa isang hindi kilalang token, tapos nakita nyo ganito yung itsura, yung order book, malalayo ang gap, walang galaw, ang laki ng spread, iwasan nyo na. Kasi nagsasayang lang kayo ng pera sa ganon. Now, balik tayo sa Binance LTC pair. I have one more thing to discuss. Dahil may idea na tayo sa trabaho ng market maker, alam natin na sila yung dahilan para mapanatili yung liquidity sa market, and we have to remember na they are also trading in the market. They are making money trading back and forth. Now sa order book, hindi natin makikita kung saan nakalagay yung mga orders ng mga market maker. Pero they can see kung nasaan nakalagay yung mga orders natin. At ito yung common question. Ang mga market maker ba can manipulate the price of an asset? Absolutely yes, especially sa mga maliliit na exchange or kapag bago pa lang ang project. Actually, kahit sa mga malalaking exchange, nangyayari pa din yung manipulation. Hindi lang alam ng iba. So sa video na ito, natutunan nyo yung paggamit ng order book, liquidity, and a bit of market making na siguradong makakatulong sa inyong trading journey. Okay? So yun lang ang video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.